kasagutan? May mahalagang bagay agad na itinuro sa atin si Kuya Daniel. Kagaya ng puntong, ang salita ng Diyos ay parang ulan at parang hamog at hindi parang bagyo. Sapagkat ang bagyo ay destructive sa mga halaman, samantalang ang ulan ay hindi destructive kundi nagpapasigla sa mga halaman. At ipinapansin ni Kuya ang nasa Santiago 1:21 na ang sabi, "Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa." Maliwanag pong ang itinatanim ay yung salita. Kasi ang sabi doon sa 8:11 ng Lucas, ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, yun ang binhi, yun yung itinatanim. At ang isang ipinapansin ni Kuya, ang nasa Deuteronomio 32:2. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang hamog. Ano yung papatak na parang ulan at bababa na parang hamog? Yun po yung aral o salita ng Diyos. At kung ating babalikan ang nasa 55 Gs ng Isayas, sapagkat kung paano ngang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa magahasik at pagkain sa mangangain. Pagdating po sa talatang 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Ang dumidilig ay yung salita, ang itinatanim ay ang salita rin. Bakit yung salita ay itinatanim? Yung salita rin ang dumidilig. Mapapansin po natin na ang sabi ni San Pablo, "Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago." Ano po ba ang itinatanim? Salita po ng Diyos. Ano naman ang idinidilig? Salita rin po ng Diyos. Paano po ngayon ang dapat na maging pananaw natin dito? Ang sabi po ni Kuya, pagka itinanim, nandoon na. Dahil itinanim na nga. Kaya nandoon na yung salita. At yung salita na itinanim ay didiligin. At ang ipandidilig ay salita rin. Isang bagay na sinasabi ng Biblia, yung binhi na salita ng Diyos, yun ay dapat maingatan. Gaya ng nakasulat sa 8:15 ng Lucas. Ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ng salita pagkarinig. Ang salita dapat maingatan sa ating mga puso. Yun ang binhi na itinatanim. Yung ulan naman at yung hamog ay inihahalin tulad din sa salita na dumidilig naman sa lupa. Na yung lupa, yun yung puso. At kapag ka yung puso ay mabuting puso, yun ay mabuting lupa. Yun po ay mababa. At dahil mababa, pagka napunta doon yung salita, mananatili doon yung salita. Ngayon, salita yung itinatanim, salita din yung ipinangdidilig. Paano ngayon iyon? Itinanim ni San Pablo, nagdidilig si Apolos. Ngunit si San Pablo po ba ay hindi na nagdidilig? At si Apolos lang ba ang nagdidilig? Hindi naman dahil sinabi niyang si Apolos ang nagdilig, ay hindi na siya nagdidilig. Kaya papaanong pananaw natin titingnan ito? Huwag nating kalimutan, yung salita, dahil itinatanim, nandoon na iyon. Basahin po natin ang 2 Pedro 1:11. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo. Ano po ba yung katotohanang nasa inyo? Ang sabi po sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Yung katotohanan ay yung salita. Na yung salita,
sabi ni San Pedro, ay nasa inyo. Kaya nasa inyo, yun po ay nasa puso. Nakatanim na. Kailangang madilig. Paanong madidilig? Balikan po natin ang sinabi ni San Pedro. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaalaala ko sa inyo ang mga bagay na ito. Kapag ka sinabing ipaalaala, nandoon na ba o wala pa? Nandoon na po. Ipinapaalala na lang. Ibig sabihin, pag naitanim na sa iyo, alam mo na, nasa iyo na. Kaya nga kung minsan, ang nasasabi, alam ko yun eh. Ano nga ba yun? Nasa dulo ng dila ko eh. Ibig sabihin, alam mo na. Ang dapat lang gawin, ipaalaala. Ano ang ipapaalaala? Yung mismong salita na iyon ay nasa iyo na. Para ngayon madilig, ipaalala sa iyo yun ding salita na iyon. At kinlaro po yan ni San Pedro. Ang sabi po sa 3:1, ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo. At sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo, upang maalaala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Ito po ay maliwanag. Ipinapaalaala ang mga salitang sinabi na ng una. Kaya yung salita, kapag ka iyon ay itinanim, kailangan madilig para lumago at magbunga. Yung salitang nakatanim sa puso, dapat talaga ipinapaalaala. Dahil pag nakalimutan mo, di mo magagawa. Yung salita po kasi ay dapat maisagawa para ito ay magbunga at para lumago. Kaya dapat maalaala. Ang sabi po sa Judas 1:17 at 21, ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Para ka makapanatili sa pag-ibig ng Diyos sa ikabubuhay na walang hanggan, maliwanag po ang sabi. Alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalagang maaalala natin yung salita dahil para nga magawa, dapat ay maalaala natin. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesukristo, datapwat ang mga aliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Yung salita kasing itinanim, dapat naaalala mo. Kaya nga ang sabi sa 3:16 ng Kolosas, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Dapat po talaga ay magtuturuan tayo at magpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Pag sinabing ipapaalaala, nandoon na. Kaya magtuturuan at magpapaalalahanan. Paano tayong magtuturuan? Sa paraan na magpapaalalahanan tayo. Hindi ka magtuturo ng sarili mo dahil may itinanim na. Ang sabi po ni San Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ibig sabihin, hindi iiba si Apolos. Kung ano yung itinanim ni San Pablo, yun din ang kanyang ipangdidilig. Yun din ang ipapaalaala niya. Yun din ang iaaral niya para maisagawa. Kaya nga ang sabi ni San Pablo kay Tito, na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang. Ang pinanananganan ay yung tapat na salita na ayon sa turo. Yun ang iniaaral upang umaral ng magaling na aral ayon doon sa turo na itinuro na. Kaya magtuturuan tayo at magpapaalalahanan.
Di naman ibig sabihin ng mangagturuan ay gagawa ka ng sarili mong turo. Kaya po sinabing mangagturuan at mangagpaalalahanan kung ano ang itinuro dahil itinanim na ngayon, kailangan madilig. Para madilig, maalaala natin dahil yun din ang ipangdidilig. At pag nadidilig, magbubunga. Bakit magbubunga? Kasi pag naaalala mo yung salita, doon mo gagawin. Dahil paano mong magagawa kung nakalimutan mo? Kaya nga minsan kapag natanong, nagsaing ka na ba? Ay, hindi pa po. Di ba sabi ko magsaing ka? Naku, nakalimutan ko po eh. Ano ang ibig sabihin? Pag nakalimutan mo, magagawa mo ba? Hindi mo magagawa. Kaya kailangan maipaalala para magawa. Kaya yung ayaw ng napapaalalahanan, ayaw gumawa noon. Pag pinapaalala, ibig sabihin, alam mo na, nasa iyo na. Dahil pinapaalala na nga lang. Hindi naman sasabihing ipaalaala kung wala pa sa alaala mo. Kaya nga sabi ni San Pablo kay Timoteo, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Yung sinusunod niya, ipinapaalala niya din. Kaya nga sa ating mga magkakapatid, meron tayong pagkakatipon. At doon sa pagkakatipon, ang isang nagaganap, nag-aaralan tayo sa isa't isa. Ang sabi po sa Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kaya mahalaga yung pag-aaralan, yung pagpapaalalahanan. Kasi ang iaaral mo naman, ang ituturo mo naman ay yung naituro na. Sabi nga ni San Pablo, araw-araw sa Hebreo 3:13. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Kasi maging sa pamamagitan ng salmo at ng mga imno, makapagpapangaralan tayo, makapagpapaalalahanan tayo, at makapagtuturuan tayo sa isa't isa. Ang kagandahan nito, dahil dito, kayo'y mangagpangaralan at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Habang nagpapaalalahanan tayo at nagpapangaralan, ang nangyayari sa atin, nagpapatibayan tayo. Kasi hindi mo naman pwedeng maipaalala yung hindi mo naaalala. Kaya nga ang sabi sa Kawikaan, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Pagka nagpapaalala ka, ikaw man ay napapaalalahanan din. Kaya nga, siyang dumidilig ay madidilig din. Kaya yung salita, dapat na ipapaalala iyon para yung salita ay magbunga, para may sagawa. Kaya mahalaga na nadidilig, na ipapaalaala. Kaya bakit salita na yung itinanim, salita pa din yung ipandidilig. Kasi yung salita din mismo na iyon ang ipaalala sa iyo para may sakatuparan, para magawa, para ngayon iyan ay magbunga at lumago. Kasi kung hindi mo maaalala, hindi mo magagawa. Dahil hindi mo gagawin yung isang bagay na wala sa alaala mo, kaya hindi magbubunga. Kaya ang pagdidilig o pagpapaalaala ay mahalaga dahil may expectation, yung paglago. Ang sabi po sa 6:7 ng Gawa, at lumago ang salita ng Diyos. Paano lumalago? Dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Kaya yung paglago ng salita, yun ay magpapakita ng pagtalima doon sa salita. At kapag ka naaalala yung salita, matatalima. Kaya pagka natatalima, lalago, nagbubunga. Kaya nga ang sabi sa 8:15 ng Lucas, nagbubungang may pagtitiis kasi naiingatan. At yung pag-iingat ng salita, yun ay pagsasagawa ng salita. At para may sagawa,
kailangan ay maalaala. Kaya yung itinanim na salita dapat madilig sa ikatututo natin ng pagsunod doon sa aral ng Diyos. At ito naman ang atin pong sinisikap na magawa. Makapagpaalalahanan tayo sa tuwina ng mga bagay na dapat nating may sakatuparan na tulong-tulong at sama-sama. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.